Mga kwentong pambata. Si Prinsesa Mariana. Noong unang panahon, mayroong isang makatarungan na hari. Isang araw, isang masamang maharlika ang pumalit sa kanya at sumakop sa kaharian. Natalo ang hari at dinala sa kulungan. Sa kasawiang palad, namatay ang hari dala ng mga sugat nito. Sa kabutihang palad naman, nagawa ng reyna na makatakas. Tumakbo siya papunta sa malapit na gubat. Buhat-buhat ang kanyang anak na sanggol. Di naglaon ay naligaw siya. Hindi siya mapakali at nababalisa. Oh, anong gagawin ko ngayon? Napakalamig at napakadilim dito. Saan ako tutungo mula rito? Mukhang wala akong ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Kaya nagpatuloy sa paglalakad ang reyna. Di naglaon, nakakita siya ng maliit na kubo. Pinuntahan niya agad ito at kumatok siya sa pinto. Isang duwende ang nagbukas ng pinto. Sa kasamaang palad, naubos na ang lakas niya. At bago pa niya maipaliwanag ang lahat, nawala na siya ng malay at binawian na ng buhay matapos maiabot sa duwende ang kanyang sanggol. Dahil sa kabutihan, naawa ang duwende at nagpa siyang palakihin ng bata na parang tunay niya na itong anak. Pinangalanan siyang Mariana. Dahil noong araw na dalhin siya ng kanyang ina sa kubo, may dala-dala siyang hugis puso na kwintas na mayroong disenyo ng korona at letrang M na puno ng mga diamante. Lumaki si Mariana na isang napakagandang dalaga. 17 taon ang lumipas. Isang araw, isang dilaw na ibon ang tumungo sa bahay nila at inihatid ang isang sulat sa duwende. Kanino po ito galing? Ang sulat ay galing sa emperador ng mga duwende na nais akong dumalo sa isang pulong. Ngunit bakit mukha po kayo nag-aalala? Dahil ang mga mortal ay hindi po pwede roon. Paano kita iiwan rito mag-isa? Huwag po kayo mag-alala. Bigyan niyo lang po ako ng isang boteng nakakagaling na tubig at lilibutin ko ang mundo hanggang sa oras ng pagdating niyo. Marahil makakakilala rin po ako nang makakapagsabi sa akin ng tungkol sa kwentas na ito o ng kwento tungkol sa aking ina. Labag man sa loob, pumayag din ang duwende. Matapos maibigay kay Mariana ang nasabing bote, umalis na ang duwende habang nagsimula na ring maglakbay si Mariana. Bumisita si Mariana sa ilang mga lungsod at mga nayon kung saan nakatagpo siya ng mga kaawa-awa at may sakit na mga tao, mayayaman at mahihirap, na kanyang kinaawaan at ginamot gamit ang nakagagaling na tubig. Gayunpaman, hindi niya pa rin natutuklasan ang misteryo ng kanyang kwintas. Isang araw, naglalakad sa nayon si Mariana nang isang matandang magsasaka ang lumapit sa kanya. Pakiusap, sumama ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Labis na naantig, sumama si Mariana sa matanda patungo sa ibang nayon. Kung saan sa isang kubo, nakahiga sa kama ang isang magandang batang babae. Mamamatay siya sa taas ng kanyang lagnat. Pakiusap, gamutin mo siya. Ikinagagalak ko pong makatulong sa kahit anong paraan. Pinahiran niya ang batang babae ng nakagagaling na tubig at agad ay lumakas at bumuti ang pakiramdam nito. Salamat! Napakabuti mo! Habang buhay kong utang ito sa'yo. Noon lang, narinig ni Mariana ang mahinang huni ng isang ibon. Nang tumingin siya sa direksyon ng tunog, nakita niya ang kulay dilaw na ibon na kaawa-awang umiiyak. Ito ang dilaw na ibon na naghatid ng sulat sa kanyang ama. Yumuko siya at binuhat sa kamay ang ibon. Kawawang ibon, bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Ngunit humuni lamang ng malungkot na iyak ang ibon. Natagpuan ko siya kahapon. Mukhang nabali ang kanyang mga pakpak. Gagamutin kita, kaibigan. At pinahid ni Mariana ang nakagagaling na tubig sa pakpak ng ibon. Hindi man siya tiyak, agad pinagaspas ng ibon ang kanyang mga pakpak sa tuwa. Oh, magaling ka na ngayon, aking munting kaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam si Mariana sa mga mambubukid at umalis na. Dumapo ang dilaw na ibon sa kanyang balikat at sumama sa kanyang paglalakbay.
Di naglaon nakarating si Mariana sa isang lugar na malawak na bukid, mga burol at mga ilog na napapaligiran ng mga dilaw na puno. Ang lugar na ito ay napakaganda! Lingid sa alam ni Mariana, ito ay bahagi na ng kaharian ng kanyang ama. Habang nasa kagubatan si Mariana, lumipas ang taon at namatay na ang masamang hari na iwan ng pamumuno ng kaharian sa kanyang malupit na kapatid na si Garabin at sa kanyang anak na si Prinsipe Desire. Ngunit laging nangangamba si Garabin na balang araw ay mapipilitan siyang ilipat ang trono sa prinsipe. Kaya't nang mag-20 taong gulang ang prinsipe, naisip ni Garabin na tanggalin sa landas ang prinsipe. Ngunit dahil sa takot na baka magalit ang mga tao, nagpasya siyang gawin ng palihim ang plano. Kaya nagtungo si Garabin sa isang mahikero at sinabi ang kanyang pakay. Nais kong pahirapan mo si Desire gamit ang isang malubhang karamdaman na walang kahit anong gamot ang makakalunas. Sumang-ayon ang mahikero at tumawa ng masama. Bilang epekto, naramdaman ni Desire ang unti-unti niyang panghihina at pagtamlay. Isang araw, pumunta ang pinuno ng mga kawal sa palasyo kay Garabin. Si Mariana, ang dalagang nakakapagpagaling ay dumating po rito sa palasyo. Baka maaari tayong humingi ng tulong sa kanya para sa prinsipe. Labag man sa loob ay pumayag si Garabin. Inihatid ng mga kawal si Mariana kasama ang dilaw na ibon upang makita si Garabin. Ang gintong kwintas na kanyang suot sa leeg ang pumukaw sa atensyon ni Garabin. Nakilala niya agad ito na isa sa mga hiyas ng reyna at napagtanto na si Mariana ang nawawalang prinsesa at ang nararapat na maging reyna ng kaharian. Nagulat siya at nabalisa. Kung hindi ako papayag na gamutin ni Mariana ang prinsipe, tiyak ako na maghihinala ang lahat. Ngunit kapag pumayag naman akong gamutin ni Mariana ang prinsipe, malamang ay bawiin na sa akin ng prinsipe ang trono. Ngunit higit na mas may kapangyarihan si Mariana sa trono kaysa sa pamangkin na tagapagmana nito. Dahil naguguluhan, nagpasya si Garabin na humingi ng tulong muli sa masamang mahikero at bumisita siyang muli sa lugar nito. Nakinig kay Garabin ang mahikero at sinabi nito ang kanyang ideya. Huwag kang matakot. Sisirahin ko ang dalawang tagapagmana ng trono ng sabay. Ngayong gabi, gagamitan ko ng gayumang pampatulog si Mariana at nanakawin ng bote. At itago ang tubig na panglunas. At papalitan ko yun ng likido na nakakapagdulot ng sakit ng loob lamang ng ilang oras. Papalitan ko ang laman ng bote ng misteryosong gayuma bago magising si Mariana. Pumayag kang dalawin ni Mariana ang prinsipe. Kapag pinahid niya ang misteryosong gayuma, lulubha ang lagay ng prinsipe. Maaari mong ibintang kay Mariana ang pagkakasakit na malubha ng prinsipe at hatulan siya na ipatapon sa matarik na bangin. Napalagay ang loob ni Garabin. Nang gabing yun, pinalitan ng mahikero ang laman ng bote at saka umalis. Hindi niya alam na nakamasid ang dilaw na ibon sa kanyang mga kilos at sinundan ang mahikero upang malaman kung saan ito itinago ang tunay na tubig panglunas. Kinabukasan, dinala muli ng mga kawal si Mariana sa hari. Ang mahal kong pamangkin na si Prinsipe Desire ay ilang buwan nang may malubhang sakit at wala pang nakakapagpagaling nito. Umaasa akong baka mapagaling mo siya gamit ang tubig na nakagagaling. Kamahalan, gagawin ko po ang lahat upang mapagaling ang prinsipe. Kaya dinala si Mariana sa silid ng prinsipe kasama si Garabin at mga tagasunod nito. Nakahiga si Desire sa isang makalumang kama at ang mukha niya ay namumula dahil sa lagnat. Nakaramdam agad ng awa si Mariana nang sandaling makita ito. Si Desire naman ay humanga agad kay Mariana sa unang pagkakataong makita ito. Nang yumuko si Mariana upang pahiran ng tubig ang noo ng prinsipe, humuni ng matinis ang dilaw na ibon. At matapos mapahiran ito, dahil na rin sa nakakalasong tubig, namutla bigla ang prinsipe at tuluyang nawalan ng malay. Lahat ay labis na nabigla. Nagulat din si Mariana sa nangyari. Nahulog niya ang bote at nabasag ito sa maraming piraso.
Dakpin niyo siya! Pinatay niya ang prinsipe! Pwersahang hinuli si Mariana at ang dilaw na ibon at pareho silang pinatapon sa kulungan. Sa paglilitis, hinatulan si Mariana na ipatapon sa matarik na bangin dahil idineklara ng doktor na mas lumubha ang pagkakasakit ng prinsipe at ang ibon naman ay kinulong sa hawla at napunta sa kamay ng tagaluto. Sa kabutihang palad, ang katulong ng tagaluto ay ang batang babaeng napagaling ni Mariana dati. Nakilala ng batang babae ang dilaw na ibon at nagpa siyang palayain na lamang ito. Humuni ng masaya ang ibon at lumipad na papalayo. Isang oras ang nakalipas, si Mariana suot ang mabigat na mga kadena ay dinala sa bangin ng mga kawal. Kasama si Garabin, ang mahikero at ang ilan niyang mga tagasunod. Nagising sa tunog ng kampana, pinilit ng prinsipe bumangon at sumilip sa bintana. Tigil! Tigil! At tuluyan siyang nahimatay sa sahig. Samantala, bumalik ang dilaw na ibon sa lugar ng mahikero na walang tao noon at nakita niya ang bote na pinaglagyan ng tubig ng panlunas. Kinuha niya ito gamit ang mga kuko at lumipad papunta sa silid ng prinsipe. Nakahiga pa rin sa sahig si Desire malapit sa bintana nang ibuhos sa kanya ng ibon ang laman ng bote. Bumangon ang prinsipe na may lakas tulad ng isang leon. Kinuha ang kanyang espada at nagmadaling pinuntahan si Mariana upang iligtas ito. Dumating sa may bangin ang prinsipe at sakto naman na iuhulog na rito si Mariana. Pakawalan niyo siya! Inuutusan ko kayo! Hindi na napigilan ni Garabin ang kanyang galit. Dakpin niyo siya! Ihulog silang pareho sa bangin! Ngunit bago pa yun, may biglang nagliyab at lumitaw ang duwende sa tabi ng nag-iibigan. Malupit na Garabin at ikaw, masama at taksil na mahikero. Ang oras ng inyong kaparusahan ay dumating na. Agad nagdilim ang langit. Biglang kumidlat at nagkaroon ng napakalakas na bugso ng hangin. 3 malalaking ipo-ipo ang dumating. Ang una ay kinuha ang hari at mahikero at inihulog sa bangin. Ang pangalawa ay dinala ang mga kawal at ang ikatlo naman kumuha sa mga sipsip na tagasunod. Pagkatapos ay lumiwanag ang langit at naging payapa ang lahat. Mariana, sinabi sa akin ng emperador ng mga duwende ang kwento ng iyong buhay. At salamat sa kanya dahil nakabalik ako sa tamang oras. Ikaw, Mariana, ang karapat-dapat na maging reyna sa bansang ito. Mahal na reyna, isa ako sa mga una mong alagad. Hindi, ikaw pa rin ang magiting kong prinsipe. Humuni ng masaya ang dilaw na ibon bilang pagsang-ayon. Ikinasal si Desire at Mariana at namuhay sila ng maligaya.